So hello guys, so for our video for today is all about the robotic arm. So meron ako ditong demo unit ng ating mga robotic arm. So ang di-discuss natin for today is the first problem I encounter with this robotic arm, specifically itong ating 6DOF na robotic arm. So power up muna natin. Ito, working na ang ating robotic arm. As you can see, lahat na ng servo na gana. Ayan. So, ang first problem na na-encounter ko dito sa robotic arm na nagawa ko na kanina is kapag nag-overload yung ating mga servo motors. So, kung mapapansin nyo, mayroon tayong mga servo motors dito na MG996. So, ang isang problem ko na-encounter dito is kapag medyo manipis ang wire na ginamit nyo dito, kapag nagka-load ang mga servo nito, katulad nito, itong servo natin dito loaded na to. So what do I mean by loaded? Ibig sabihin meron na siyang dinadalang weight or load, yung ating tinatawag. So alin ba yung ating weight? So, ang weight natin dito is the robotic arm itself. So, may bigat na to nahila dun sa servo natin dito. So, kapag yan ay matagal na nakaganyan or nilalaro-laro yan, since ito ay demo unit natin sa shop, so madalas natin itong ipatesting dun sa mga nabisita sa ating shop. So, ang main problem ko dito na nangyari na sa akin twice is yung nasusunog yung wire pag manipis. So ito yung sample ng wires na nasusunog siya. So saan nanggagaling ang problem na ito? So ang problem na ito is mainly lang sa na-overload yung wire. So hindi kaya ng wire na i-handle yung current na kailangan ng ating servo motor. So ang nangyayari, nag-iinit yung ating wire hanggang sa matunaw na yung mga jacket natin, jacket ng ating wire, o kaya tinatawag natin na insulation ng wire. So pag nangyari ito, malamang masira na rin yung servo. So nung nangyari sa akin to is nasira na yung servo ko dito. So kailangan ko ng palitan. Okay. So ang ginawa natin, pinalitan lang natin ng much more makapal na wire. So ang ginawa natin dito, pinalitan natin itong wire na pang servo extender mismo. So ina-observe pa natin kung mangyayari pa uli yung ating problem na naranasan. So electrical hazard din yun, since pag nasusunog ang wire, pwede kasing mapagmulan ng sunog yun kung di tayo maingat. Okay. So, itong wire na ito is kasama ito sa 6DOF na robotic arm complete kit. Kaya naman na tayo nagamit ng mga extra wires is yung kung makikita nyo, ang wire dito ay hindi yan aabot dun sa ating controller na nasa baba. So, ang ginawa ko nung una, in-extend ko gamit itong mga wire na to. So, yan. So eventually, kapag tumagal na naka-on yung ating robotic arm,
nagkakaroon siya ng sunog sa wire kasi na-overload itong ating wire. So observe ko muna ito. Kapag may nangyari pang wiring mga failure ay gagawa ulit tayo ng video para makatulong sa inyong mga projects at para maiwasan yung mga problems na na-encounter ko dito sa robotic arm. Pero overall okay pa naman yung ating robotic arm, nagana na uli siya. Pero medyo magastos kapag nasiraan kayo ng servo motor since medyo mahal din naman ang mga servo motors. So yun muna, and I hope may natutunan kayo sa video ito. And if may tanong kayo about sa inyong mga robotic arm, pwede nyo itanong via comment below. At pag nakita namin, sasagutin namin hanggat kaya namin. So, yun muna. Okay, bye-bye muna sa inyo.